Mga ka-Vertusio, meron po ba kayong 5 piso? Yung katulad po nito, dormant coin, tapos gold-plated. Tapos, ang year po niya dapat mga ka-Vertusio ay 2005. Meron po ba kayong ganon? Ganto ng klase ng coin. Tignan nyo po, baka meron po sa mga nasukli po sa inyo or sa mga naipon po ninyo. Basta ang year po ay 2005. Dormant coin po yan na 5 piso. Ito po yung pinapalitan ng NGC po ngayon na 5 piso. Kung meron kayong ganito mga ka-Vertusio, itago nyo po yan. Or pwede nyo pong ibenta yan. Libo-libo po ang magiging presyo po niyan. Kasi ang coin na ito, katulad po nitong pinapakita ko po sa inyo ngayon, ito po ay uncirculated. Uncirculated po siya. Ibig sabihin po nun, very rare to find po siya. Very rare. So, ibig sabihin, dahil marami po ang naghahanap po nito, pero mahirap po siyang hanapin, pwede nyo po itong maibenta ng mahal. Mas mataas ang presyo kasi mataas ang demand ng coin na ito. Sa magaganap na subastahan po mga ka-Vertusio, magkikita-kita po tayo doon. Sa Pangasinan po ito, isang bayan po sa Pangasinan na magkakaroon po ng piyesta sa bayan na yon. Ang magiging highlight sa kanilang subastahan ay ang mga uncirculated coins. Pag sinabi nating uncirculated coins, dalawa po ang rason dyan. Either konti lang po ang mintage na ginawa, or yung coin na hinahanap ay hindi na ipasa-pasa, walang torn, walang wear po ang coin na yon, kaya siya uncirculated. So, ibig sabihin, yung coin na yon ay intact, maayos pa, maganda, makintab. Okay po? At konti lang kasi ang ginawa ng coin na yon nung mintage, nung produce po ito ng BSP, kaya naging rare po ito. Ibig sabihin, kapag rare po, in demand po siya. Okay? Pag in demand, ibig sabihin, yung mga naghahanap po noon ay willing pong magbayad ng mataas na presyo para lang magkaroon or makakuha ng ganong klase ng collectible coins. At isa nga po, sa ibibigay ko po na ano sa inyo para mahandaan nyo at baka makita po ninyo sa isa sa mga pera or barya na meron kayo dyan bago nyo po gastusin yung mga naisukli po sa inyo. Yung 5 piso, katulad po nito, 5 piso, na ang dapat, tignan nyo po yung year. Ang year po dapat ay 2005. Yan. Kung hindi ako nagkakamali, ang coin na ito na produce ng BSP na 5 piso, itong dormant coin na ito na 2005. Ito ay konti lang po ang mintage. Kaya rare po siya. Rare to find po siya. Madalas kinukolekta po ito ng mga kolektor, syempre, ng mga numista din po. Tapos kinikip po nila. So, ang nangyayari po ngayon, yung mga gusto pa na mga kolektor na makabili ng mga gantong klase ng coin, sa subastahan sila pupunta. Kasi madami po sa inyo, baka yung mga makapanood po nito, madami po sa inyo na merong klaseng gantong coin, pwede nyo pong dalhin yan doon at doon sila makakabili ng mga coin na kailangan po nila. Lalo na ito, uncirculated coin na 5 piso. Dormant coin na po ito siya, mga ka-Vertusio. Dormant kasi meron na tayong bagong uri ng 5 piso ngayon, yung NGC. Pero ito ay kumakalat pa rin siya. Pero hindi na ang 2005. Hindi na ang 2005. Talagang rare na siyang mahanap. At siya ay in demand na po ngayon. So, dahil in demand po siya, pag-uusapan natin kung magkano ang presyo. Okay, pag-uusapan natin yan dahil yun din po ang i-expect sa mga seller na makukuha po nila kapag ibebenta po nila. At syempre sa mga naghahanap po dyan ng mga gantong klaseng coin, ganito naman ang laki ng pera na kailangan ninyong ihanda para makabili ng gantong klase ng uncirculated collectible coin. Sa regular na bentahan ng coin mga ka-Vertusio, for example, collector to collector transaction lang, seller
buyer transaction. Hindi po siya sa subastahan mangyayari. Okay? Kahit tignan nyo po sa mga video nila Barya Collector, sila Sir Alan, at marami pang mga legit. Yung mga legit lang po ha, na mga coin collector po na makikita po ninyo sa FB or sa YouTube. Ang mga uncirculated coin po mga Virtusio ay hindi po bababa sa 20,000. Libo-libo talaga siya. Ano po yan? Legit po yan. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, ang mga uncirculated coin ay rare to find. So kung kunwari ako ay naghahanap ng ganitong klase ng coin at gusto ko itong mapabilang sa akin collection, then gagastos po talaga ako para makabili ng coin na ganito. Okay po. So regular transaction, 20,000 po yan. Wala pong bababa po doon. Or kayo kung matawaran nyo naman, or sa mga seller, kung kayo din ay babaan nyo naman ang presyo, okay lang din naman yon. Basta kapag sinabing uncirculated coin, hindi po yan bababa sa 20,000. Usual or common transaction po yan. Okay? Kasi ang coin po na binebenta natin dito ay rare to find. Talagang dudumugin, kumbaga. Dudumugin talaga siya ng mga collector na talagang fanatic sa pag-collect ng mga coins. Lalo na mga ganito na in demand at saka rare to find. Okay? Next naman, kapag kunwari, katulad po nitong buwan, merong subastahan po tayo. Pangasinan po tayo, Pangasinan. Di ko kuha eksakto yung yung bayan. Basta isang bayan sa Pangasinan na may piyesta ngayong buwan, tapos doon po tayo. May subastahan po ng coin po doon. And uncirculated coin ang hinahanap po doon. Ngayon, sa subastahan po kasi may bidding price po yan. Starting bidding price po yan. Kapag subastahan, kahit saan naman po ito, either Mindanao, Cebu, or Luzon, or North Luzon, ang starting bidding po kasi kapag coin ang sinusubasta, it's 30,000. 30,000 po ang simula ng bidding na yan. Ngayon, ang pinag-uusapan natin dito ay rare coin nga po. So, rare coin. Ibig sabihin, in demand. Madami ang naghahanap. Konti lang ang tawag nito. Konti lang ang may meron. Diba? Konti lang. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay seller, it is your pride to have one. Or many kung meron ka man na madami po dyan. Ngayon, pag ibebenta mo ito, nasa karapatan mo na mataas ang magiging price po nito, lalo na at nasa subastahan ka. Kasi syempre, pag pupunta ka sa subastahan, ihahanda mo po yung coin mo, tama po? Yung coin mo, papagawa mo pa yan ng papeles. Authenticate nyo po yon bago nyo po dadalhin sa subastahan. Okay po. So, syempre, gagastos ka ng konti po doon. Kaya tama lang po yun na ang starting bidding price ng magiging coin po ninyo ay 30,000. Now, tataas po yan. Syempre, kasi in demand ang coin eh. Ang coin na dala po ninyo ay in demand. In demand po siya dahil uncirculated. Okay? Ibig sabihin, rare to find. Okay? So, yung 30,000 na yan, starting bidding lang yan. Pagdating sa subastahan, sa start po niyan ay pwede pa niyan tumaas. Okay po, pwede pang tumaas ang presyo ng coin po ninyo. So, dalawang option po yan kung paano niyo ibebenta ang inyong mga uncirculated coin, lalo na ito, 5 piso, dormant coin, 2005 po ha, 2005 po ang year. So, dalawa ang option. Bibenta po ninyo in regular transaction sa labas, 20,000. Or kung gusto man ninyong makipagtawaran po doon, walang problema po yun. Now, kung ready naman ang coin po ninyo at gusto po ninyong dalhin sa subastahan, it's 30,000 na. Okay po, yun po ang presyohan ng uncirculated coin. Okay, so nasa inyo po yun kung paano nyo po ibebenta. Okay, I'm just giving you the idea kung ano ang magiging price, lalo na sa mga coin na ito na in demand dahil uncirculated coin po siya. Okay po, so pag sinabing uncirculated po ulit, in demand, mataas ang value. And, syempre, kita-kita po tayo sa subastahan. Ngayong buwan, Pangasinan.